Yon, ito na mga kababayan. Pero pwede ko patuloy sa ating pag-usapan na muna babati ng magandang gabi sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. At ulit, hihingi ako ng pasensya sa ating mga viewers diyan dahil ngayon lang tayo gumawa ng reaction video. At sa mga nagko-komento, may mga nababasa tayong komento diyan na gumawa na daw ako ng reaction kaugnay nga kay supot na si Epifanio Labrador. Sa ngayon mga kababayan, hindi pa tayo makagawa ng reaction video laban nga kay supot na si Epifanio Labrador dahil napaka-busy natin. Napaka-importante ng nilalakad natin. Ito ay tungkol sa kalusugan ng aking kapatid, kaya inuuna ko muna ito mga kababayan. Pasensya na ulit. At ito na nga, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito ngay kaugnay kay BP Sara Duterte. Ay talagang gustong-gusto ng mga demonyo na ito na matanggal, maalis bilang Vice President ng ating bansa. Itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan, tulong-tulungan ng mga demonyo, tawagin natin mga demonyo ito dahil hindi naman matitino ito mga kababayan. Matino ba yung pare na nangunguna sa pagsampa ng kasong plunder laban kay BP Sara Duterte doon sa ombudsman mga kababayan? Itong pare na ito ay siya yung umamin doon sa Senado mismo. Umamin ito na isa siyang drug addict, gumagamit ito ng droga mga kababayan. Ang kapal ng mukha ng pare na ito. Sarap hambalusin itong pare na ito. Kung nasa harapan na kita, Father, kaya pasensya na, Kaya minsan nawawala na tayo ng respeto sa mga itong klaseng pare. Yung tuloy, yung mga mabubuting pare, nadadamay din sila. Dahil may mga ganitong klase, itong pare na ito, na isang drug addict, ay siya pa yung nangunguna sa pagsampan ng kasong plunder laban kay BP Sara Duterte. Halatang halata mga kababayan na tumatanggap ng magkano ang dahilan. Itong pare na ito, kasama ng paring adik na itong mga makakaliwang grupo. Kasama nila Trillanes mga kababayan, itong mga demonyo sa ating lipunan. Katawa-tawa na nga ang nangyayari sa ngayon. Dahil si Pangulong Marcos Jr. ay talagang kitang-kita na. Klarong-klaro na. Yung nangyayaring korupsyon mga kababayan, trilyon, bilyon ang napunta kay Pangulong Marcos, pero si Pangulong Marcos hindi nila sinampahan ng kaso. Si BP Sara Duterte ang kanilang tinatarget. Bakit? Dahil takot sila mga kababayan na itong si BP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election ay mananalo ito. Ayaw nila na makatakbo pa. Talagang pipilayin nila itong si BP Sara Duterte mga kababayan sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng kung ano-anong wala namang talagang kabuluhang kaso. Imbis yung taong bayan ay nananawagan ng Marcos resign, pero yung sinampahan ng kaso ng mga hinayupak na ito ay si BP Sara Duterte. Mga adik talaga itong mga hayop na ito. Kaya nga, itong si Attorney Rowena Guanzon, ang tingin sa mga pangyayaring ito, ni Attorney Rowena Guanzon, ay pamumulitika. Gusto lang talaga nila na malumpo at hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election dahil pag nagkataon na manalo si BP Sara Duterte, itong mga adiktos, bididiktos ito, kasama itong pare na ito, sarap mong lamutakin ang pagmumukha itong pare na ito. Talagang iwan ko kung saan kayo pupulutin pag nangyari na si BP Sara Duterte ay manalo sa darating na 2028 presidential election. Na mangyari naman talaga yan mga kababayan. Yan ang tinadhana ng langit. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito.
na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, Wala din naman. i-correct na nila ngayon. Confidential Mag-due process pa rin. na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay 2 years Vice na lang. President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero, mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil, grabe na mga protesta natin. Lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya, dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya, huwag po ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganon din naman nangyari nung first na try. Yan. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari nyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral. At marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Laki. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, Ako po. 6 something trillion. Halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang Daming ito utang. si BBM At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization. At that is to curb corruption daw.
Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang pong sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang hiya, wala pang takot. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Katapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, Committee. maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may ano din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman Kawatan yan. Kagaya niya ni Risa Ontiveros. Nag-deny siya na wala siya insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Hindi niya pwedeng ma-deny yan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Posible naman. Lalo na at may party list siya. Yung panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila, may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion. Yung kanyang mga, mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon, ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They're not upright people. So, we have an interest in calling them out. Wala akong personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal. Tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po. Dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee. At may sarili din siyang insertion doon. Sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam.
dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga to, ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? O na maka-generate ba ito ng employment yung mga infrastructure projects na ito at at makatulong sa development ng economy kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakawan naman po ang kaban ng bayan, sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, sample, Kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng gadon? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang bola lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motopropyo, cancel na yung registration nila. Ba yan? At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. I-suspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, isuspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot sila. Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampa ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang ma-preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding? Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan sa Vice President. Dahil impeachable officer siya. Maghihintay sila na hindi na siya Vice President. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability. Lahat ng mga nagpoprotesta si BBM ang pinaparesign. Tapos ang Vice President yung pinapatanggal nila. Parang Ang layo. halata namang ito Dapat talaga, ganun lang dapat lang gagawin nila. Maghintay kayo. Gumawa naman kayo ng hakbang na patas. Maghintay kayo ng 2028. Yung isinisigaw ng taong bayan, Marcos resign.
Pero nga, si BP Sara, yung pinag-iinitan ng mga demonyo na ito. O tingnan ninyo mga kababayan, nakarma si Martin Romualdez. Tanggal na sa karira. Bilang Pangulo mga kababayan sa darating na 2028 presidential election. Yung nakinabang mga kababayan, itong si Rizal Ontiveros ngayon. Kasi ito na yung matunog, no? Na magiging kandidato daw. O baka ito na yung susuportahan ng administrasyon ni Pangulong Marcos dahil katandim niya. Itong isa pang nagkukunwari na tumutulong sa mga mahihirap, itong si Senador Rapi Tulfo, na ginagamit din naman niya yung mga mahihirap para kumita ng milyon-milyon sa kanyang programa. Talagang manggaganso itong mga hinayupak na ito. Yun ang dito lang muna, no? At may lakad pa tayo. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna ako. Shoutout kay Ma'am Bergie Verheligius ng Pulilan, Bulacan. At sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yuri at saka si Sagi. Shoutout kay Phil Philippines. Shoutout na rin kay Divol DV Sahunya. Shoutout kay Marilo de la Cruz. Shoutout kay Ma'am Joyce na Japan. Shoutout kay Kinso. Shoutout kay Nilo Pasqua. Shoutout kay Ma'am Maybelline Balicao. Shoutout kay Neil Lab Bijuela. Shoutout kay Ritzel Istasi. Ritzel Stasi. Shoutout na rin kay Edwin Buko. Shoutout na rin kay Iri Bertusara. Shoutout na rin kay Mario Adilos Reyes. Shoutout kay Ma'am Florencial Yunor. Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout Ma'am Joyce. Kumusta na Ma'am Joyce? Lods Rosyal Rosbas Official. Shoutout sa Lods. Masama ko dati sa Kalingap. Nung naging reactor pa tayo ng Kalingap ni Idol Val Santos sa Matubang. Shoutout na rin kay Limuel. Shoutout na rin kay Rosilio Amoranti at kay Canon at kay Rumi Carrasco at kay Rumi tapos na. Shoutout kay Crisanto Nuyar. At yun ang dito lang muna at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.